Shalom, shalom everyone! It's Beautification Day. Charot! Ayan, yan ang ipapakita ko kung paano ko gawin yung Brazilian Botox sa aking buhok. So ako na ang gumagawa niyan. So yan ang ginagamit ko. Galing pa yan ng Pilipinas. Ayan, may delivery charge pa yan. Galing ng Pilipinas. Kaya pag binili mo yan, mura. Pero pagdating ng Israel, may 100 shekel na bayad yan. Isang bottle lang 100 shekel. So ayan guys, ang ginagamit ko, mahirap po mag Brazilian Botox pag sarili mo or kahit na ikaw yung maggagawa kasi talagang patience is a virtue. Unti-untiin mo yan. Ang gagawin mo dyan is parang i-section mo yung buhok mo into 4 section side, tapos yung sa likod, 2, tapos sa gilid ulit side. So, 4 sections dyan ang ginawa ko. So, ayan, inuunti-unti ko lang yung paglagay sa aking buhok. Pero pag sa akin naman, binibilisan ko na lang kasi wala namang bayad yan. Pero pag may bayad po, sa service po ako or pumupunta sila sa akin dito, talagang ginagawa ko na maganda din yung process para sa kanila kasi may bayad po talaga yung ginagawa ko na pag-barbasir yan sa mga buhok nila. And as you can see, ayan, medyo kulot na rin yung buhok ko. Guys, ang Brazilian Botox, ang benefits lang naman ito, ang effect lang nito is bubuhayin yung mga namatay mong buhok, yung parang nag-alambre. At hindi naman siya talagang totally na parang ribbon. Pero bubuhayin talaga yung buhok mo na ribbon. And sa akin, ilang beses ko po yung ginawa yan sa aking buhok. At talagang proven na gumanda po yung buhok ko talaga sa Brazilian Botox. Any product ng Brazilian Botox, pwede nyo pong gamitin. Kayo na lang gumawa niyan. And hindi po ako nag-gloves kasi safe naman siya sa kamay. Okay lang po sa kamay. Nasa sa inyo yan kung mag-gloves kayo o hindi. So, ayan guys ang ginawa ko into section. Mahirap guys, as in talagang 1 oras ko rin niyang ginawa sa buhok ko. Kahit sa yung 2 tao na ginawan ko ng Brazilian, 2.5 hours ko rin ginawa ang kanilang buhok. So, no wonder, mahal po talaga ang pagpa-Brazilian Botox din sa Pilipinas. Kahit nasabihin nila na ganyan-ganyan lang. Pero mahirap po guys. Kasi itong pag-apply na ito, bago mo i-apply guys ito is dapat pinaliguan mo lang. And dapat shampoo. I-shampoo nyo lang po ang buhok ninyo. And after that, 80% na medyo tuyo na yung buhok. Yan. Diyan ko i-apply yung ating solution. And then, yan po ay depende sa klase ng buhok kung gaano kadami siyang buhok ninyo. Usually, sa akin kasi, medyo may damage po sa dulo. At kasi may color hair na siya, tapos na ribbon. So, ginagawa ko is, itinry kong 1.5 hour na nakababad siya. 1 hour or 1.5 hour. Depende po yan sa ano ninyo. Pero usually 1 hour ang ginagawa ko doon sa isang client natin na nagpaano sa akin ng last month. And after that, nakababad na yan ng after 1 hour. Dapat before nyong i-plancha guys, yan ay i-blower nyo pa po. Dapat 80% din na medyo tuyo po. Huwag nyo pong i-plancha na basa. So, dapat i-blow dry nyo rin po yan, guys. So, before nyo i-apply yung solution, dapat i-blow dry nyo rin po. Huwag nyong ilalagay yung solution. Pag basa ang buhok nyo, dapat 80% na dry. And then, babad ng 1 hour. And then, after that, after 1 hour at medyo basa pa ng konti, so usually pag nakababad po, itry nyong i-comb po yun. Suklay-suklayin nyo po hanggang medyo maging okay po siya. At makikita nyo po or mararamdaman nyo, malambot po talaga sa buhok. Proven po yan sa akin. And ayan, after 1 hour na babad, dinry ko po, 80% na dry yung aking buhok. And after that, yan ang struggle guys. Yan ang masakit sa kamay. Mainit ang pagpaplansya ng buhok. Yan ang pinakapumahirap. Kasi sa akin guys, makakapal yung pinagawa ko ng pagpaplansya. Pero usually, pag yung nagpagawa sa akin, dapat talagang manipis yung kukunin mo na buhok dyan para iplansya, para maganda yung process ng pagba-Brazilian ninyo. So, sa akin lang naman yung buhok. So, mabilisan lang yung pinagawa ko. Pero, talagang 2 hours din yan, guys. Kasi makapal po talaga yung buhok ko.
So, pag makapal talaga at mahaba ang buhok ninyo, medyo marami din yung gagamitin na solution. And depende rin po sa texture ng buhok or damage ng buhok ninyo. And usually, guys, hindi yan nakukuha ng once na pag-Brazilian. Every now and then, at least kaya mo yan ng every month, ipagawa mo yan na ganyan, and magiging maganda ang buhay ng inyong buhok pag rebanded. So, hindi nyo kailangan magpa-reband lagi. So, pag nagpaganyan naman kayo, guys, 3 days na hindi nyo po babanlawan yan. 3 days na wag nyo banlawan. And ang suggestion ko lang, pag nagpapa-Brazilian kayo, wag nyo na lang laging i-shampoo or conditioner. Basta kung i-try nyong 2 days or every 3 days or 2 days ninyong basain yung buhok nyo. Kasi doon daw nasisira ang ating mga buhok pag lagi pong binabasa at sinashampoo din. Kaya nagda-dry po yung buhok natin. At especially sa mga age natin na medyo matanda na, charot. Hindi, pero yun ang sabi sa akin nung nagpagawa ako ng buhok sa Pilipinas. So, parang sabi niya, para gumanda yung reband mo, dapat i-Brazilian mo ito kahit doon sa Israel. So, yan po ang ginawa ko. So, nag-research ako kung ano yung mabibili ko pang botox ko. So, ayan, tinry kong gawin at tinuruan din naman niya ako kung paano. At madali lang naman gawin, pero ang proseso talaga is mahirap. Talagang 2.5 hours kang gagawa. Sa ganyang buhok na mahaba, ginawa ko yan ng 2.5 hours. So, sa mga mahahabang buhok, mga at least 3 hours sigurong magagawa yung mga buhok nila na pagpaplansa. Sa plancha pa lang, guys, struggle, mainit, and masakit sa kamay, 'di ba? So, ayan guys, ang results ng aking buhok na Brazilian. Nabuhay po ang ating medyo nag-dry na buhok kanina. Nakita nyo man, as you can see. So, ayan, 3 days ko yan di ba banlawan. So, pag after 3 days banlawan ko na, itatry ko rin na i-conditioner na at lalagyan ng oil. So, ayan guys, ang results ng aking buhok after kong Brazilian Botox na DIY. So, ayan, yung mga dalawang client ko naman, very satisfied din yung aking dalawang kaibigan. So, God bless everyone. Bye! Shalom, shalom everyone! It's a beautiful morning. Ayan, first thing first, ang aking kape. Kape is life sa amin ni Lola dahil medyo malamig-lamig niya dito sa Israel. At okay lang, pag malamig, ay mga kasukasuan natin, masyakit na, alam niyo na this, alam niyo na that. And after that, kinuha ko muna ang aking salary or sweldo after namin kumain ni Lola ng morning. Iniwan ko lang siya ng 1.5 hour. And then, naglakad na lang ako, papauwi na ng aming bahay. Ayan, nakarating na ako, diba? Wala-wala. Tapos, nanood na lang ng TV habang hinihintay ang aming lunch for today's video. At yan, ang aming ayuda. Every now and then, may nagbibigay ng libreng tinapay, yung asawa ng kamag-anak ni Lola. So, libre-libre mga ganyan na buns, lakman niya, o yung mga tinapay na malalaki, no? So, nag-decide akong magluto ng adobo for our lunch. At naglaga na rin ako ng itlog kasi pag adobo, masarap talaga yung may nilagang itlog, diba? So, ayan, 4 lang yung aking nilaga kasi yung niluto ko na adobo, good for 2 days. So, diba? And after namin nag-lunch ni Lola, it's a volleyball time. Mahilig talaga ako manood ng volleyball, especially ang aking team na gustong-gusto ay ang Creamline Cool Smashers. So, diba? Ayaw ko ba, adik na adik ako dyan. So, habang nanonood si Lola sa kanyang TV, ako naman ay nanonood ng volleyball sa aking MacChef or laptop. And sumisilip-silip din siya kung ano daw pinapanood ko dahil napapasigaw ako, guys, diba? At ang kalaban nila dito noon ay ang Petrogas at medyo malakas din ang team na ito. So, ganun pa rin ang aking senaryo pagkatapos na medyo si Lola ay inaantok na, pumasok na ako sa room. O, diba? Ang pinaggagawa ko, hala, sige. Diba? Pero ganyan na lang ang buhay-buhay namin dito sa akin. Paghapon, manood lang ako ng konti ng volleyball, pang may volleyball. Pag wala namang volleyball, itutulog ko na lang. Diba? O, diba? Para akong siraulo. Charot! Kinabukasan, this is 4th year death anniversary ng aking unang alaga, which is yung asawa ni Lola. Sinundo
kami dito ng boyfriend ng anak ni Lola. So ayan, tamang muni-muni at nagdadasal kasi papunta kami ng sementeryo. This is 9:30 AM at nagdadasal ako na sana walang bombastic habang kami nagbebiyahe. Pero actually, hindi naman ganun kalayo ang sementeryo. So ayan si lolo ko, ayan, at napakabait talaga ng matandang ito. Hindi niya ako binigyan ng sakit ng ulo, sama ng loob, puro kasiyahan talaga. So hindi ko talaga siya makakalimutan. At ayan, nung kinaumagahan, may isang birdie na gustong pumasok sa aking room. Siya yung nagtutok-tok-tok sa aking bintana. Ewan ko ba kung bakit siya tuktok, kung ano yung nakikita niya. O di ba talaga, akala ko ano na yung kumakatok kasi ang sarap pa ng tulog ko. Bakit kaya may parang kumakatok sa bintana ko? Akala ko yung anak. Hindi pala, isang ibong tiririt. Tiririt ba ito? Hindi ko alam kung tiririt yan. So, first time ko lang na may ibon dyan. And nung itong Tuesday na ito, ako ay nag-grocery ulit, yung mga kailangan namin for the whole week. Yeah, every week naman talaga, every Tuesday talagang grocery grocery day ko talaga ito. So, yung mga kailangan namin, so hindi mawawala talaga yung kamatis, tsaka cucumber, at tsaka banana, at tsaka, anong tawag doon? Mga prutas ni Lola. So, nakalista naman yung kailangan ko dito na kakainin namin at gagamitin sa pang-araw-araw. Kung ano yung wala naman, yun lang ang binibili ko, no? So, kailangan naman ang bilhin para hindi na ako lalabas pa kasi hirap lumabas pag umulan at malamig. Masakit sa ulo din pag napakalamig. So, ayan, lagi ko nang binibili yung fish fillet na ganyan kasi hindi na pwede kay Lola na may tinik. Baka matinik siya at magkaroon pa kami ng problema. At manok is life dito sa Israel. Mahal na rin guys ang mga bilihin dito sa Israel. Hindi ganun na kamura, no? Pero noon, mura pa talaga. Pero ngayon, napakamahal na sa lahat ng bansa. Ayan, naghintay na ako ng aking bus, diba? So, yan, tamang hintay lang pagdating ng panahon. Diba? Ayan, si Lola, naghihintay na rin at nandiyan na yung aking bus. And thank you, Lord. At walang bombastic na naman sa aking paglalayag papunta sa aking pag-grocery at nakaka-relax din naman kahit na nag-grocery ako, no? So, ayan guys ang aking for today's video. And another grocery day itong today naman, this week. Nag-grocery nga ako mabilis kasi umulan na ito at wala na namang bombastic. O, di ba? Ang ganda-ganda ng panahon. Biglang umaraw. Tapos pag nasa bus na ako, biglang umulan. Ewan ko ba kung bakit ganito ng panahon. At napakalamig guys. Kasi bandang south is na nagkaroon na ng yelo. Nag-snow na doon. So malamig na. God bless everyone. Bye!